Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, mas pinalakas na kampanya laban sa karahasan na pagkasunduan ng Basilan at Uparo. Malawakang pagtulong sa mga biktima ng lindol sa Davao Oriental tiniyak na inihahatid ng pamahalaan. 2 patay, 4 sugatan sa engkwentro sa Datu Udin Sensuat habang nagsisilbi ng warrant of arrest. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, tumitibay ang laban para sa pangmatagalang kapayapaan sa Basilan matapos magkasundo sina Peace Advisor Secretary Carlito Galvez Jr. at Governor Mujib Hataman na palawakin ang pagpapatupad ng mga programang Localizing Normalization Implementation o LNI at Preventing and Transforming Violent Extremism o PTVE. Layunin ng kasunduan na tuluyang wakasan ang karasang dulot ng extremism sa pamamagitan ng pagbibigay ng kabuhayan, kasanayan at rehabilitasyon sa mga dating rebelde na pinaglaanan ng 14 million pesos na pondo. Kasabay nito, pinalalakas din ang mga komunidad laban sa panibagong banta ng armadong tunggalian. Ang inisyatibang ito ay malinaw na pahayag ng determinasyon ng pamahalaan na ang Basilan ay mananatiling simbolo ng pagbabago, pagkakaisa at kapayapaan sa Mindanao. Sa gitna ng malawakang pinsala na iniwan ng magnitude 7.6 na lindol sa Davao Oriental noong Oktubre 10, kumilos ang pamahalaan sa panguna ni Transportation Secretary Giovanni Lopez at PCG Commandant Admiral Ronnie Gavan upang tiyakin na walang barangay ang maiiwan sa pagbangon. Pinangunahan nila ang koordinasyon sa mga lokal na opisyal kahapon, October 14, upang tiyaking maihahatid agad ang relief, transport at serbisyong medikal sa mga lugar na lubhang tinamaan. Mula sa coastal towns ng Manay at Tarragona hanggang sa mga liblib na bahagi ng Governor Generoso, isinagawa ang malawakang relief operations na may kasamang medical aid, water distribution at pagtatayo ng pansamantalang tirahan. Kasama ng mga tauhan ng Coast Guard, DOH, DSWD, AFP, PNP at mga lokal na volunteer. Libu-libong pamilya ang nabigyan ng pagkain, gamot at malinis na tubig. Ang sama-samang pagkilos ng mga ahensya ay malinaw na pahayag ng gobyernong handang magtanggol at maglingkod sa gitna ng krisis. Ang lalawigan ay isinailalim sa state of calamity noong October 13. Dead on the spot ang 2 sospek habang 4 ang sugatan kabilang ang 1 pulis at 2 sundalo sa ikinasang operasyon ng mga otoridad kaninang alas 5 ng umaga, Oktubre 15, sa sitio Lalawog, Barangay Simba, Datu Udin Sensuat, Maguindanao del Norte. Ang operasyon ay bahagi ng pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Samsudin Osman alias Sami o Krega, top 1 most wanted sa municipal level at top 4 sa provincial level. Kasama niyang napatay ang kasamahan na si alias Pyong habang naaresto naman si Barry Usman. Ayon sa pulisya, nanlaban ang grupo kaya nauwi sa palitan ng putok. Sugatan sa engkwentro si Police Captain Sammy Panning, Deputy Chief ng DOS-PNP at 2 Marines na sina Corporal Marson Quijano at Private Alex Bahuyo Jr. na ngayon ay nasa stable na kondisyon. Na-recover sa pinangyarihan ang iba't ibang uri ng baril tulad ng Bushmaster Rifle, M16 rifle, caliber 45 pistol, mga cellphone, handheld radio, drug paraphernalia at 10 sachet ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 34,000 pesos. Si Usman ay may mga kasong murder, paglabag sa PD 1866 at RA 10591 at umano'y miyembro ng grupong BIFF. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.